Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So pong batiin ngayong umaga yung mga followers ni Jesus, no? Mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo na mga taga Cebu. Napakasarap lang isipin na yung mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo talaga kumakalat sa buong mundo, no? At yung buong Pilipinas mapupuno ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ito pong devotion natin na ito po yung huli sa mga devotions natin patungkol sa Kristiyanong wais, making wise decisions daily. So bukas po magsisimula po tayo ng panibagong series. Hindi ka pa alam, no? Pag-pray nyo po kung ano po yung maging series natin bukas. So I hope malaking tulong po sa ating paglagong spiritual yung mga devotions natin patungkol po sa mga talatang ito. Mga talata sa Proverbs na inaral po natin. Ngayon, ito na po yung huli, Proverbs 31 verse 10. Ito yung pinakahuling kabanata sa Book of Proverbs. Proverbs 31:10. An excellent wife who can find? She is far more precious than jewels. Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Nag-agree po ba tayo dito? Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Ngayon po nating katuruan, a wise person finds a good spouse. Ang isang matalinong tao, isang wais na tao, ang hinahanap niya, yung mabuting asawa. Kaya pag ikaw nanliligaw ka pa lang, ang mindset mo dapat, pag ito ba na pangasawa ko, ito yung magiging mabuting asawa. Dapat ganun pang-asawahan na talaga yung thinking, naliligaw ka pa lang. Now, pag ikaw naman ang nililigawan, ang tingin mo dun sa lalaki, ito ba yung taong makakasama ko for the rest of my life? Ito ba yung mabuting husband? So, a wise person finds a good spouse. Ang matalino at marunong na tao, ang hinahanap niya, mabuting mapapangasawa. Mahirap kasing hanapin yon. Sabi sa talata na to, no? Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Para pong sa dalampasigan, ang bilis makahanap ng mga bato. Pero yung diamante, precious stone, ang hirap hanapin sa dalampasigan. Ganun daw po yung isang mabuting asawa, sabi po dito sa Proverbs. Now, share ko lang po sa inyo to, no? Ito yung paano natin i-spend yung time natin by age. Ito pong survey na to ay sa konteksto ng Amerika, pero makaka-relate din tayo kasi parang general naman siya, no? Kahit sa Pilipinas, at least somewhat like this. Tayo po, we spend our time with our co-workers this way. Ganito, by age. Yung nasa baba po na ito po yung edad natin. Ito naman pong nasa taas na to, ito yung oras na ini-spend natin sa kanila. So, kung makikita niyo po sa co-workers natin, ganito natin i-spend. Ang nasa peak talaga niya, nasa mid-20s hanggang sa mag-retire na tayo, hanggang sa wala na tayong kakilala, kasamang mga workers. With friends, ang peak niya nandun sa around 15 to 20 hanggang sa nagde-decline. Pero hanggang 80s pa rin, we spend time with friends. With children, ito yung nakakalungkot na realidad, no? Magpipik yan. Pagkatapos, mag-aasawa na yung mga anak mo. Magde-decline na, no? Di mo na sila makakasama all the time. Siguro, paminsan-minsan na lang, pag okasyon na lang, or pag Pasko na lang. Ito yung nakakalungkot na realidad na yung mga anak ko, kasama ko lagi yan everyday. Kaya I treasure the moment Kasi, pag nagdalaga yan, nagtrabaho na, nagbinata na, o nag-asawa na, hindi na mag-stay sa yan magde-decline na yan With family, ganun din, mga kapatid, ayan. Siyempre, mag-start yan, magkakasama talaga kayo, hanggang sa maghiwa-hiwalay na kayo, mag-asawa na yung iba. Ganyan yung graph. Pero tingnan niyo po sa partner. Pagdating sa partner, talagang kasama mo all throughout
mawawala na yung mga anak mo, hindi mo nakapiling yung mga anak mo, pero ang asawa mo nandiyan pa rin, no? Kayo pa rin magiging magkasama. Nag-start kayo ng dalawa, nagkaanak kayo, magkakasama kayo sa family, tapos mag-aasawa na yung mga anak nyo, hanggang sa dalawa na lang ulit kayo, no? Kaya napakalaga na ang mapapangasawa mo, good spouse. Ang wise person, ang hinahanap niya, good spouse. Bakit? Makakasama mo yan for the rest of your life. Now, yung pangalawang katuruan naman natin, a wise person cherishes a good spouse. Pag natagpuan mo na yung mabuting asawa, you cherish. Pag sinabing you cherish, pinagpapahalagahan mo talaga. Pag nasa iyo na, huwag mong tratuhin na parang hindi mahalaga, no? You cherish a good spouse. That's a wise person. Kasi once you cherish your spouse, ikaw rin naman ang makikinabang dun Minsan kasi yung asawa mo, parang monster sa isip mo, sa pananaw mo, kasi monster ka rin sa kanya. Once you cherish your wife or your husband, i-cherish ka din niya. It's a mutual, may mutual benefit. Mahalin mo, mamahalin ka rin, no? Yung asawa mo, reflection lang yan ng sarili mo. So, a wise person cherishes a good spouse. Number 3 po, a wise person is a good spouse. Hindi laging hinahanap mo yung kabutihan sa asawa mo. Dapat hanapin mo rin yung kabutihan sa iyo. Nagiging mabuti ka ba sa asawa mo? Mahirap mag-demand sa iyong asawa ng isang bagay na hindi mo binibigay sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihin na magpakabuti kang asawa kung ikaw hindi ka nagiging mabuting asawa. So, ang isang wais na tao ay isang mabuting asawa. Number 4 po, a wise person makes a good spouse. Ang isang wais na tao, yung spouse niya, nagiging mabuti just because of him or her. Again, yung asawa mo, reflection mo yan Kapag masama ka dyan, huwag mong isipin na hindi yan magiging masama sa'yo. Kaya na nga, minsan makakasaksi ka ng relationship na ang sweet-sweet nila, nagmamahalan sila ng lubusan, ang ganda ng mga pangako nila sa isa't isa during the wedding. Yung ganong kagandang marriage, biglang nauuwi sa masalimuot na paghiwalayan. Bakit? Hanapan. Instead na ibigay mo yung hinahanap mo sa asawa mo, hanap ng something na hindi mo binibigay sa asawa mo. So, a wise person makes a good spouse. Bakit na bumubuti yung asawa mo? Kasi nagiging mabuti ka rin sa kanya. So, tandaan po natin yan, A wise person is a good spouse, and a wise person makes a good spouse. Now, ano po yung application natin sa talata natin, Proverbs 31:10? Paano natin pagpapahalagahan yung isang asawa na napakahirap hanapin? Sabi dito sa Biblia, higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Ano yung mo dyan? Ano yung application natin dyan? Number 1 po, reverse the law of diminishing returns. Yung asawa kasi natin, subject to law of diminishing returns din yan Alam mo yung, nung unang panahon, kilig na kilig ka sa kanya, no? Na akala mo pag nag-invest ka ng time and effort, 10 hours mo pa babiyahin, makita mo lang yung nililigawan mo or yung kung kanino ka engage. Pero as time goes by, kahit anong invest mo ng time and effort, parang bumababa yung kilig, no? Hanggang sa wala na yung kilig factor. Pwede po nating i-reverse yun, no? Nakakatuwa nga yung makita yung mga mag-asawa na matatanda na, lolo't lola na, kinikilig pa rin sa isa't isa, no? Nare-reverse nila yung law of diminishing returns. Minsan kasi nagsasawa ka sa asawa mo. Minsan nabubugnot ka sa asawa mo. Maganda yung pagising mo ng umaga, look at your spouse in a different way, no? Na fresh. Now, one of the ways to reverse the law of diminishing returns, date your spouse like you never have before. Minsan mag-fine dining kayo, di ba? Alam mo yung date na never yung na-try. Para special talaga yung asawa mo. So, ibalik nyo yung dating kilig, no? Sa inyong pagsasamahan. And number 3 po,
Treat your spouse as a gift of God. Tatuin mo yung asawa mo na regalo ng Diyos. Pagpahalagahan. Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Ngayon pag nasa iyo na, pagpahalagahan mo. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Kung mahalaga siya, pagpahalagahan mo. Regalo siya ng Diyos, pagpahalagahan mo. You value your spouse. Treat your spouse as a gift of God. Pang-apat po, be God's gift to your spouse. Hindi lang naman yung asawa mo ang regalo sa iyo. Ikaw din regalo ng Diyos sa kanya. So, dapat pag tinitingnan ka ng asawa mo, napapapraise God siya sa iyo. Napapapraise God siya sa Panginoon, no? Kasi, napakaganda, napakabuti mong regalo sa kanya. So, hindi lang yung asawa mong regalo sa iyo. Ikaw din, regalo ng Diyos doon sa asawa mo. Magpakaregalo ka, no? Magpakabuti ka. Yung mapapasalamat talaga yung asawa mo sa Panginoon, ikaw yung napangasawa niya. So, be God's gift to your spouse. Napakalaga niya, no? Bilang mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, nire-represent natin si Jesus Christ sa ating mga asawa. Kaya dapat napupuno ng galak, pasasalamat yung mga asawa natin. Just because of our presence, of our attitude, of our, paano tayo makitungo sa kanila, no? So, be God's gift to your spouse. Number 5 po, napakalaga. Pursue a Christ-centered marriage. Dapat mga lalaki nangunguna dito. Pag hindi nakita to ng mga babae, masalimuot. Now, yung mga babae naman, dapat, pag palpakin lalaki dito, segundahan na natin, no? Ang pinakamalaga po sa lahat, both of us, kami mag-asawa, kayo mag-asawa, pursue a Christ-centered marriage. Na yung marriage natin, tagpuan na natin yung asawa natin, nasa sa atin na, makita natin yung direction yan. Ang direction yan, ang patutunguhan yan, isang relasyon na si Kristo ang sentro. Kasi hanggat si Jesus hindi sentro ng iyong pagsasamahan, yung relationship nyo, wala sa tama. Yung relationship nyo, magiging masalamiuot lang. Punong-puno ng away yan. Parang ano yan sa buhay mag-asawa, pag nagkaanak ka, nababawasan yung away, nafo-focus yung attention nyo sa pag-aalaga ng anak. Pero mas matindi, pag si Jesus nandun sa gitna ng marriage nyo. Yung focus nyo at attention nyo na kay Jesus. Kaya dapat pati yung marriage maayos. Kasi si Jesus naparito sa mundo na ito para ayusin yung magulong mundo. Ganun rin sa marriage. Si Kristo, pumapasok yan sa marriage para ayusin ang magulong marriage. So, let's pursue a Christ-centered marriage. And number 6 po, let's settle our disputes biblically. Mahirap sa mag-asawa na away ng away tapos walang Supreme Court. Walang basihan. Sino ba tama, mali? Paano ba ayusin yung sitwasyon? Sometimes you don't ask that question, sino tama, mali. Diretso dapat sa solusyon Pero minsan, doon pa lang, away na ng away. Ako tama, ikaw tama. Pareho tayong tama. Diba? Kailangan merong Supreme Court. Ano yung Supreme Court? Yung Bible. When you settle disputes, dapat ang tinitingnan dyan, ano ba sinasabi ng Biblia sa nangyayari sa atin ngayon? Diyan tayo diyan natin isettle yung ating, boss, sinigawan mo yung asawa mo, biblical ba yan? Diba? Tama ba yung ginawa mo? Mali. You apologize. You settle your disputes biblically. Hindi mo pwedeng sabihin, sinigawan mo, kaya ito sinigawan. Tama ba yung gumanti ka? Sabi sa Bible. Diba? So, naaayos yung mga gusot kapag inayos natin yan biblically. Yan yung Korte Suprema natin. So, tingnan nyo lang po itong mga application na to. Tingnan nyo kung ano ma-apply nyo today sa ating mga asawa. Para po sa ating discussion, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, how do you rate your marriage in terms of Christ-centered marriage? Christ-centered marriage bang meron ka? 1 to 10. No? Nasaan kayo doon? How can you improve your marriage? If your answer is 4, then how can you improve your marriage? Para naman po sa ating panalangin, sabihin natin sa Panginoon, Lord, thank you
because you are the author of marriage. You have given me a spouse to love and to cherish. Please help us to pursue a Christ-centered marriage. We dedicate our marriage for your honor and glory. Enable us to settle our differences, fights, and disagreement in your Supreme Court, the Bible. This we pray in Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Brother Alvin. Pagpalain ka ng Panginoon. At kung may natutunan po kayo, isulat nyo lang po sa comment section. Yan na po ang kagalakan ko, na mabasa ko yung comment ninyo. At huwag po natin kalimutan ibahagi yung devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. for our new series. God bless you po.